umaga pa lang ay may makikita ka ng mga estudyante sa kursong kriminolohiya na naglalakad pataas sa pakko kung nasaan ang kanilang departamento. Sa sementado man o di kaya ay sa ginawang step. Ito na ang nagsisilbing ehersisyo nila araw-araw. At isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga estudyanteng nahuhuli sa klase, lalo na kapag maulan. Ang Ifugao State University Main Campus ay mayroong 6 na departamento. Ito ay ang College of Arts and Sciences, College of Agriculture and Sustainable Development, College of Education, College of Computing Sciences, College of Health Sciences, at ang College of Criminal Justice Education. Lahat ng mga departamentong ito ay nasa main campus maliban sa CCJE. Dahil dito, kinakailangan ng mga estudyante na maglakad papunta sa kanilang departamento. Karamihan sa mga estudyante ng Ifugao State University ay nabibilang sa College of Criminal Justice Education. Ngunit, hingit sa kaalaman ng marami, ang lokasyon ng departamento ay nakahiwalay sa mismong campus ng IFSU. Ito ay matatagpuan sa Pakpo, isang sitio sa Barangay Nay. Ang CCJE Department ay kumikit-kumulang 1 kilometro ang layo mula sa IFSU Main Campus. Karamihan sa mga estudyante ng kriminolohiya ay linalakad ang pagpunta rito. Ngunit may ilan namang may kanya-kanyang motor na ginagamit. Sa dokumentaryong ito ay aalamin natin ang perspektibo ng mga estudyante tungkol sa lokasyon ng kanilang paaralan. Ano pong pangalan nyo? Ng Rina Gina Odrilo po. Anong year? First year po. Bakit ka nag-criminology or bakit mo pinili ang kursong criminology? Kasi nung bata pa lang ako, ito na yung pangarap ko. Tapos, para ako din yung gusto ko ako din yung kauna-unahang maging pulis dun sa amin. At makapaglingkod sa bayan. Wow. So, ano ang naging reaction mo nung nalaman mo na nakahiwalay ang CCJE department sa IFSU Main Campus? Akala ko nung nagpa-enroll ako, dito lang sa sa main campus sa baba. Pero nung magpapa-qualified yon, inutusan ako sa taas. Ay, so di ka inform. So, paano ba nakakaapekto ang lokasyon ng paaralan sa iyong pag-aaral? Mayroon ba itong magandang dulot? Mayroon bang magandang dulot yung doon sa Pakko yung ating department, meron sa taas? Meron naman. Kasi siyempre, criminology student ka. Yun na din yung parang exercise mo para lumakas yung paa mo. Oh, nice. Thank you so much for that. So, ano pang pangalan niyo, sir? Ako po si Nadiahan Meraldo Joseph from BS Crim 2D. Uy, 2D. So, bakit ka nag-criminology? Kasi nung bata pa ako, ito na talaga yung gusto ko, yung maging police in the future. So, paano nakakaapekto ang lokasyon ng paaralan sa iyong pag-aaral? Minsan nakakatamad kasi malayo nga dito sa Pakpo. Minsan nakakahingal or nakakapagod kasi sobrang init. Pag umuulan naman, madulas yung daan. Nababasa kami pag papasok kami dito sa paaralan. Tama. Sa iyong physical na katawan, mayroon ba itong magandang dulot? Meron kasi araw-araw ako naglalakad.
At para ding exercise yung ginagawa ko at nagpapalakas ng endurance. Pag pumasok na ako sa PNP, di na ako nahihirapan. Oh, thank you po. Ate, anong pangalan mo? Ako si Rosario Faye Alvero. What year? Fourth year. Bakit ka nag-criminology o bakit mo pinili ang kursong criminology? Pinili ko ang kursong ito dahil gusto ko maging registrado criminologist at gusto kong tahakin ang PNP. Ano ang reaction mo nung nalaman mo na nakahiwalay ang CCJ department sa Ipsumay campus? Wow! Yes, yun na talaga yung parang main na reaction na ang kurso natin ay hindi lang nalayo, hindi lang nahiwalay, kundi nalayo pa sa main building. Kaso, maganda rin kasi dito, kasi ang kurso nga natin ay may mga activities na parang pang sa atin lang na nababagay din sa ating lokasyon. Paano nakaka-apekto ang lokasyon ng paaralan sa iyong pag-aaral? Dahil sa layo, siguro yung layo niya, dahil sa layo ng ating paaralan sa main road at lalo na sa kung saan naninirahan ay yung sa time na pumasok, yung pagiging late kasi dahil sa layo na. And isa pa, wala akong sariling service, walang motor, gano'n, lalakarin, kaya yun, sa oras na late dahil sa layo na. Meron ba itong magandang hulog? Meron naman, though malayo siya, pero may magandang maitutulot sa ating endurance, sa ating physical na katawan. May magandang dulot din sa atin mismo as criminology kasi natetest natin kung hanggat saan ang kinakaya ng ating physical na katawan. Maraming salamat. Isa rin sa mga isyong kinakaharap ng mga estudyante ng kriminolohiya ay ang tamang pamamahala ng kanilang oras. Si Heart Galangi, 19 na taong gulang, na taga Kiangan, Ifugao at ngayon kasalukuyang nangungupahan sa Nayon Lamot, Ifugao. Hindi naging madali ang kanyang dinanas bilang isang estudyante at atleta, ngunit sa gabay ng kanyang magulang at determinasyon ay nagawa niyang malagpasan ang mga hamon. Noong siya'y nasa unang taon, una siyang sumali sa intramural ng universidad hanggang sa makarating ng Karasuk 2023 na ginanap sa Tabuk City, Kalinga. Kasalukuyan siyang nag-eensayo bilang paghahanda sa gaganaping intercampus kung saan mapipili ang mga lalahok sa Karasuk 2024. Dito po tayo ngayon sa gym kung saan nag-eensayo si Heart tuwing Martes at Huwebes ng alas 5 hanggang alas 7. So Miss Heart, paano mo napamanage yung time mo sa pagiging isang student athlete mo? Mahirap yung buhay maging student athlete, pero nasa sa'yo kung kaya mo i-balance. Kunyari ako, yung ginagawa ko, every time may free time ako pagkatapos ng ACADS, pumunta ako dito para mag-training. Pero yung training day lang namin dito is Tuesday and Thursday, kaya nababalance yung ACADS ko sa athletics. Ano ang naging inspirasyon mo sa pagiging isang student athlete? Yung naging inspiration ko para maging student athlete is parang nakikita ko kasi sa future ko na gusto ko maging healthy ako. Hindi yung puro academics lang ina-apply ko kasi masama yung sobra sa academics. Masabi nila masama yung sobra. So kailangan talaga i-balance para pati yung katawan mo maging healthy. Okay. So, ito naman. Ano sa pagkakaalam mo or alam mo na
magandang dulot ito sa pagiging isang criminology student? Na yung dulot ng pagiging student athlete sa mga, especially sa mga future criminologists kasi dito rin na e-enhance yung endurance natin kasi nga sa field natin magiging future law enforcers in the future na kailangan din ng matibay na endurance. Miss Hart, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa interview ito. Bilang isang graduating student, ano ang maipapayo mo sa mga freshmen, sophomores at juniors? Bilang isang graduating student and manifesting na graduating nga, ang maipapayo ko ay you enjoy in learning. Though, as criminology, ay tayo yung kilala na parang snappy, malalakas yung mga yan, seryoso yung mga yan, though ganun yung parang impression sa atin, but still, meron sa atin yung enjoy, kaso hindi lang sa enjoy kasi we have to learn also. Kasi may board exam na naghihintay sa atin. So, we have to prepare. Huwag tayong mga papetiks-petiks kasi may pinaghahandaan tayo. So, while sa stage na to na hinahanda natin yung sarili natin, wag din nating kalimutan ang mag-enjoy. Lalo na sa inyo kasi once you step up sa 4th year, magbabago lahat. Parang magtwist lahat kasi yung tipo na bigla kang magiging mature agad. Kasi magdodoble na yung effort mo doon. So, parang hahanapin mo na rin yung, pati yung sa self-time mo ay you will use it sa pag-aaral kasi nasa 4th year ka na. So, while at this stage, you have to enjoy while learning. So, wag kayong papetiks-petiks kasi may naghihintay sa atin na board exam. And we have to aim for the bullseye nga. As sa marksmanship natin, we aim sa alpha, ganun din dapat. As we prepare ourselves, as we set our goals to aim for that bullseye, wag din nating kalimutan to give time for ourselves. So, have a great day.